So, ang pag-uusapan natin ngayon ay matatagpuan, basahin natin ang ating teksto sa Kawikaan. At alam ko lagi na itong binabanggit. Meron nga, maaaring ang iba sa atin, this is a life verse niya. Okay? Ang sabi niya, pakibasa po. Kaya ipapagtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tagahaki. Alam niyo, naging ano na lang yan, naging palasak na lang yung verse na yan. Pero yung pinaka-context niyan, kung ilalagay natin, nasa Kawikaan, sino ba ang nagsulat ng Kawikaan? Kawikaan, Proverbs. Sino nagsulat niyan? Di ba mangangaral Solomon? Diba? Ang pinakamatalinong taong nabuhay. Diba? Sa panahon niya. Okay? Naisulat niya yan. Yung Kawikaan, chapter 3. Verse 5 to 6. So makikita natin dyan, nabasa natin, na sinahikayat niya na ang pagtitiwala o kung magtitiwala ka, hindi lang basta pagtitiwala, buong puso at lubusan. Ibig sabihin, walang reservation. Diba? Walang ititira. And then nasabi niya, wag na tayong manangan sa sariling meron tayo. Yung karunungan. Diba? And then nasabi niya, lahat ng gagawin, lagi nating alalahanin, para patnubayan tayo dun sa ating mga tinatahak na buhay. Alam niyo pag Kristiyano, minsan mas matigas pa ang ulo natin nung hindi pa tayo Kristiyano. Tignan mo yung sarili mo. Diba? Pansinin nyo, nung hindi ka Christian, medyo hindi matigas ang ulo mo. Pero ngayon nag-Christian ka, parang mas tumigas. Diba? Pansinin mo, paano pag sinabi, ganito. Diba? Papansin mo, pero hindi ka Christian, hindi ka lumalaban. So, ang gusto ng sinasabi rito, ng tekstong pag-uusapan natin, ng pagtitiwala ay sa Panginoon. Not just lang na pagtitiwala ang gusto niya, yung buo, walang reservation. And sinasabi dyan na wala tayong, hindi yung sarili natin. Dapat tayo dumedepende dun sa kung anong meron tayo. At ang sabi dyan, yung karunungan. And then sa lahat ng gawain, dapat inaalala natin o hindi natin kinalilimutan. Para patnubayan tayo doon sa ating tatahakin. So, sabi nga nun dito, ating panimula, madalas tayong gumagawa ng desisyon, nakakaramdam ng pagkadismaya, disappointment sa buhay, o nagdududa sa mga susunod na hakbang dahil nagtitiwala tayo sa nakikita natin, sa sarili nating mga mata. Sino rito, sasabihin niya sa akin, hindi siya nagdesisyon base sa kanyang mga mata? Pag may pera ka nga padaanin mo, lalo na kapag may gusto kang bilhin na pinag-ipunan mo, pero hindi pa pwede kasi parang may priority ka. Padaanin mo, cellphone. Natin, na ngayon, iPhone 17, pinag-ipunan mo. 5 years kitong pinag-ipunan kasi alam ko magkaka-17. Nag-ipunan mo, nakita mo. Pero may higit pang pangangailangan. Di ba minsan kaya natin magdesisyon sa pamamagitan lang ng mata? Sa nakikita natin? Di ba? Minsan nagdidesisyon naman tayo base sa sa nadarama natin. Minsan naman, sa mga disappointment natin sa buhay, nagdidesisyon din tayo. Sa mga pagdududa na meron tayo, nakakapag-desisyon pa rin tayo. Pero ito yung totoo, na hindi natin mapapasubalian. Minsan nagdidesisyon tayo kasi nagtitiwala tayo dun sa nakikita natin. Tignan nyo yung mga nai-scam. Pakitaan mo ng
Ha, talaga? Oo, nag-100 mil. Yung nga, nauso ngayon, di ba, yung i-hack yung FB, tapos papakita, tapos may magtatagalog doon. Totoo, kumita ako ng ganito. Magko-comment pa. Grabe, pahingi naman. Alam naman na scammer yun, na nahack yung FB. Di ba? Madali kasi magdesisyon ang mata. Kaya kami sabing gano'n pambira, nalinlang ako ng mata ko. Diba? Sabi, bakit? Nakita ko sa dilim, napakaganda. Kumikislap, kumukutitap nun, lumiwanag na, naku, napakalayo ang kanyang itsura. Wag mo naliwanagan, sa gabi lang kayo magkita. Diba? Madali magdesisyon. No? Limitado ang iyong pananaw. Limitado. Sino dito ang sabi niya, ang kanyang pananaw ay hindi limitado? Limitado lang tayo. Pero ang pakitain o yung vision ng Diyos ay walang hanggan. Kaya nga mapalad tayo pag binigyan tayo ng Lord ng ng vision. Kasi pang walang hanggan yun. Kaya minsan, di ba, may nasasabi, nakikita mo lang kasi ito Pero tignan mo yung gagawin ng Panginoon. Tignan mo yung kanyang, kumbaga sinasabi, tignan mo yung vision ng Lord. Tignan mo yung pakitain ng Lord. Tignan mo kasi, kumbaga sinasabi sa atin, ito kasi nakikita ko Ito lang ko Diba? Parang hindi mo matanggap na limitado ang ating mga pananaw sa buhay. May mga pananaw tayo. Siguro 5 years from now, nakikita ko, okay lang yon. Pero kasi iba ang pakitain ng Panginoon. Kaya minsan tinitignan mo yung sarili mo, siguro, kahit pa umabot ng 10 years, eto na lang ako. Kaya mga classmate ko, hindi naniniwala, nagpastor na ako. Kasi kasama nila akong bububuhat ng case noon. Diba? May ganun mga kaibigan, hindi rin naniniwala kasi ang pananaw nila hanggang dyan ka lang. Ang mahirap, ganyan din ang tingin mo. Ganyan din ang pananaw sa sarili mo. Paano kung ibang pakitain ng Panginoon sa'yo? Naiintindihan po ba? Eto tayo. Nakikita niya ang mga kwartong hindi mo pa napapasukan. Ang mga pintuang hindi pa nabubuksan. At ang mga landas na hindi mo pa nararating. May mga pagkakataon, may gusto tayong kwarto na pasukan. Kasi parang ang tingin natin, doon tayo mag-fit. Para doon tayo. Mga pintuan na pinipilit natin buksan. Oportunidad to, buksan ko kaya. Yung mga lugar na gusto natin marating, mga landasin, nakita na ng Panginoon niya. Kaya itong tanong ko pag pinapasok ka ba ng Lord sa kwarto na gusto mo, magtatagal ka kaya? Yung pintuan na gusto mong pasukin, di ba yung mga salitaan na pag ikaw nag-boyfriend, nag-girlfriend ka, binubuksan mo ng pintuan ng pag-aasawa. Dati hindi kayo maintindihan. Nagka-girlfriend ako, yun na pala yun. Nabuksan ko ng pintuan ng pag-aasawa. Kaya, ingat tayo sa pagbubukas ng mga pinto, ha? Kasi, hindi naman yun ang pintuan na pinapapasok ng Panginoon. Ang pinabubuksan sa atin. May mga landas tayo sa buhay na gusto natin parating. Sabi ng Lord, hindi yan ang goal ko para sa'yo. Masama ba? Masama ba mag-desire? Masama ba mag-aim ng goal na ganito? Hindi.
Pero kung hindi yan ang will ng Lord, mabibigo ka lang. Maaring matupad mo, pero hindi fulfilling. Ha? Pag nakapasok ka ba sa kwarto na yun, sa opportunity na yun, sigurado bang magiging masaya ka? Minsan kasi matakaw lang sa mata. Alam niyo yung kumukuha ka sa handaan ng maraming pagkain. Kasi ang sasarap. Sasabihin mo, bihira ko lang tumakain. Kuha. Bihira ko lang tumatikman. Kuha. Nung kinakain na, di na pala kaya ubusin. Matakaw lang sa mata. Mga kwarto na hindi pa natin napapasukan, alam na ng Panginoon yan. Mga pintuan na gusto natin buksan, alam na ng Panginoon yan. Kasi nga, vision yung kanya, pangitain, ang atin ay pananaw pa lamang. Tingnan mo nga yung katabi mo, mahilig ba magbukas ng mga pinto yan? Ha? Isipin mo, kung lahat ng pinto na gusto mong pasukan sa buhay mo, hinayaan ni Lord na babuksan mo, saan ka kaya ngayon? Ha? Yan mo yung pag-uusapan natin ngayon. Basahin mo nga. Pinagkakatiwalaan mo ba ang nakikita ng Diyos? Nagkakatiwalaan ba natin kung ano yung nakikita ng Panginoon? Huwag nating sabihin na lahat nakikita natin dito, ang Panginoon, tutungan lang itong mundo. Tutungan niya lang ito. So, ibig sabihin, nakita na at nakikita ng Diyos ang lahat. Kaya nga alam ng Lord pag umiiyak tayo. Nakikita niya, alam din ng Panginoon kung tayo ay masaya kasi nakikita niya tayo. Diba? Nakikita rin ng Panginoon kung gumagawa tayo. Kaya wala tayong nalilihim sa Kanya. Kaya ang tanong dyan, pinagkakatiwalaan mo ba ang nakikita ng Diyos? Ang sabing ganun dito, no? Yung mga katotohanan, ang pangitain ng Diyos ay walang hanggan. Ang sayo ay pansamantala lamang. Magtiwala ka dahil nakita niya na ang buong kwento. May kwento ba ang bawat isa sa atin dito? Okay. So alam mo na nakita na ng Panginoon ang kwento ng buhay mo. Alam niya na. Kanino ka magtitiwala? Diba, alam mo sa pilit natin pagandahin yung kwento natin, hindi para sa Diyos, para sa mga taong nakapaligid natin, sa atin lalong pumapa. Hindi mo kailangan pagandahin ng kwento mo, ipa-impress sa iba. Kapag nasa Panginoon ka, imposibleng pangit ang kwento ng buhay mo. Patagal lang pangit yan nung wala sa Panginoon. Pansinin mo, gumanda lang. Nung yung pinaka-main character na ng buhay natin ang pumasok. Sinin mo, kahit anong kwento mo, success ka, nakakaumay, nakaka-inspire, oo. Pero pansinin mo, pag nakinig ka ng kwento ng isang matagumpay na tao, pero ang lagi niyang binabanggit, yung Panginoon, yung kadakilaan, hindi nakakasawa, hindi mayabang pakinggan. Pero pansinin mo yung successful, puro sabi lang ng nakakaumay. Nagtitiwala ka ba doon sa kayang bumuo ng kwento ng buhay mo? I-remind lang kita, hindi ka pangit. Pangit lang ang kwento ng buhay mo dahil wala pa noon ang Panginoon. Subukan mong ikwento ngayon yung buhay mo na wala ang Lord. Sigurado ko yung katabi mo mabubuisit yan. Kwento mo lang, try mo. Nakaka-inspired. Oh, pwede.
Pero alam mo yung kwento na nakakapagpabago ng buhay? Hindi dahil kwento lang ng buhay mo yun. Kung hindi na isulat kasi yun ng ating Panginoon. Kaya every time na ikukwento mo yung buhay mo, may touch na eh. Kasi may presensya na ng Panginoon yun. Hindi na yung, grabe, ilabi ako. Pinagtulong-tulungan. Yan na naman, nakikita na namin sa palabas yan. Hindi lang ikaw may ganyang kwento, pero kung sinabi mo, pinagtulungan nila ako, inapi nila ako. Pero ang Panginoon ang nag-ahon sa akin. Wow, grabe ang Lord. Yun ang mga magagandang kwento. Pero yung, grabe, pag umiyak na ako talaga, tabu-tabu na eh. E ano naman? Kaya kapag katiwalaan mo yung pakitain ng Panginoon sa'yo, pag sinabi ng Panginoon, relax ka lang, nakita ko na lahat. Doon sa pakitain ko, doon sa vision ko, nandun ka. Sinama kita. At yung kwento mo kasama doon. Kaya huwag natin sasabihin na, wala na itong tao na to, pangit na ang kwento nito. Pag yan ay nasa Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin pangit ang kwento ng buhay niya. Kaya kung ikaw, born again ka, at ang tingin mo sa kwento ng buhay mo ngayon, pangit, at kapatid, may mali. Parang hindi ka nagtitiwala sa kwento ng buhay mo ngayon, nasa Panginoon ka na. Nung ang wala ka sa Panginoon, bilib na bilib ka sa kwento mo ng buhay mo. Awak-awa ka, parang aping-api ka. Diba? Pansinin nyo, nagbabago ang kwento natin. Kapag ang Panginoon na, diba, ang kasama dun sa kwento na yun. Kasi, siya naman talaga may author eh. Ang kailangan lang, magtiwala tayo. Ang banal na Espiritu ay may kaalaman sa mga lugar na hindi mo pa narating. Tama. Alam ng banal na Espiritu yan. Nakalimutan natin, Diyos ang banal na Espiritu. Pagkatiwalaan mo ang kanyang mga babala bago mo pagkatiwalaan ang iyong mga mata. Na-realize ko yan eh. Naiisip ko yan. Kasi nagpipilit ako dati kay Papa. Gusto ko hindi ako matanggap-tanggap sa mga gusto kong bansa. Laging Saudi. Sabay-sabi ni Papa, mag-pray ka. Bakit ka palagi dyan natatanggap? Sabi niya, hindi dyan basta bukas ka ng Bible. Hindi basta dyan pray ka na pray at naririnig. Dadamputin ka dyan. Pwede kang pungutan ng ulo. Ate Lord, dito mo ba ako tinawag? Bigla nagtanong na ako ng gano'n kasi doon ako natatanggap. Diba? Yung babala ng Holy Spirit, hindi yan basta-basta. Alam niya ang lahat, nakita niya na. Kailangan natin pagkatiwala. Pag kinoconvict tayo ng Holy Spirit, binababalaanan tayo. Parang okay sa ay, ano lang naman siguro, pag niyaya ko ng mga tropa ko, isang shot lang to. Hindi ta ako dadalawa. Oo, sabi ng umuuwing sumusuray na. Kinunpig ka na ng Holy Spirit eh. Bisa pupunta pa sa mga lugar na dati ganun pa ako eh. Diba, classmate ko no? Nag-aaral pala ako ng Bible school. So, Mante, ganyan, pupunta ba ako? O hindi? Dadalawang isip na ako. Kasi, alam ko, baka maamoy ko yung amoy ng anak, baka sabi ng Holy Spirit, hindi na doon, hindi ka na pwede doon. Huwag mo na pagkatiwalaan na parang kasi noon, wala pa naman Facebook, di ba? 2010 yan, 2007, di ba? Text pa lang. Walang inuman, kainan lang. Uy, kainan lang pala eh. Kung pinagkakatiwalaan ko yung text na walang inuman, kainan lang. Pero sa isip ko, talaga ba? Meron pa kaming naging kainan lang? Na-realize natin, may mga lugar na, kumbaga, parang maganda sa mata. Sino naalala dito? Nagalit ako noon sa GC. Yan, sina Brother Junel. Diyan sa EB, nagpicture-picture pa, ng patay, ng mukhang maganda tignan. Diba? Pero hindi na.
Hindi yan gusto ng banal na spirito. Ha? Mukhang maganda, diba, nakakaaliw, nakakatawa, maganda sa mata, pagkatiwalaan mo. Diba? Bakit? Yung kakilala, no, kapitbahay nila, nila Pastor Ronel, dun sa lugar nila, kumain lang ng biko na inalay sa patay. Dinala na, hinagabihan, dinala na sa church kasi sinasaniban na. Ang nakikita na yung namatay doon na albularyo, yun ang sumasapi. Kaya hindi lahat na nakikita ng mata. Kailangan natin pagkatiwalaan, ang kailangan natin pagkatiwalaan yung banal na spirito. Once na kinumbig ka, huwag, humingi ka ng tawad, gawin natin. Naiintindihan po ba? Hindi. Maganda kaya to? Ano sa tingin mo, Holy Spirit? Dapat ba ako? Why? Tutuloy ko pa ba yung desisyon ko na what? Nakikita ko kasi pag naging kaming dalawa, kikiligin kami parehas. What? Mukhang maganda lang sa mata pero hindi. Okay kaya to pag binili ko tong cellphone na to? Kasi ito magpapasaya sa akin eh. What? Diba? Ang ganda sa mata. Diba? Kahit pa akala natin maganda sa paningin natin, pero kung hindi naman maganda sa paningin ng Panginoon. Diba? Kaya pagkatiwala natin yung banal na spirito na nagkukulubig sa atin. Pakibasa po. Narinig ng Diyos ang mga usapan tungkol sa iyo sa mga silid na hindi mo pa napapasukan. Huwag maging mapilit para lamang makapasok. Ito yung gusto mong ilagay, i-fit yung sarili mo dun sa isang lugar, dun sa mga tao. Lahat gagawin mo para lang maging in ka sa kanila. Siyempre, nung high school, para lang maging magkaroon ng friends, kailangan after, ang bagal ng 10-10, 5-5, makabili kami ng MP. Fit na ako. Pero pag wala na pala ako, ang sabi sa akin, niwala ka dyan kay Manti, born again na ka ng pastor. Tinan mo, late. May over yan. Narinig na ng Diyos, mausapan tungkol sa mga silid na yun. Alam mo ba, pinoprotektahan ka ng Panginoon. Kaya minsan hindi binibigay sa iyo, hindi ka sinasama doon, hindi ka inilalagay doon. Kasi alam niya, hindi magagandang impluensya na andoon. Lord, bakit ayaw mo ko doon? Bakit ayaw mo kong maging bahagi doon? Hindi ka na kasi para doon. Para dito ka na. Tingnan natin. Pag ikaw born again ka, Christian ka na. Tapos, may gusto kang, kumbaga may gusto kang gawin. Tapos pipilitin mo ang Panginoon. Diba? Yung sinasabing para lang mapasok mo, para lang maging ano ka doon, maging in. Diba? Pansinin nyo ha. Isa sa mga, may NBA, basketball, kung nag-ano kayo, A.G. Griffin yata ang pangalan niya. 2 years pa lang siya, magaling maglaro. 2 years. Senior ulit kasi ni Eben pero matagal na yun. 2 years siya naglaro sa NBA. Tapos nag-decide siya mag-retire. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil di siya magaling. Saka pag NBA player ka, matik yan, kahit bangko ka dyan, mayaman ka, ang laki ng sahod. Pero hindi niya napinilit. Naipasok pa yung sarili niya, maging star player, maging all-star player, maging veteran player, maging superstar. Alam niyo kung bakit? Simple lang kasi tinawag na siya ng Panginoon magpastor. Kaya wag natin pilitin kapag sinabi ng Lord, wag ka nang pumasok dyan kasi hindi na yan para sa'yo. Sinasara ko na yan. Pagkatiwalaan mo ko. Kasi nakita ko na. Panginoon, bakit ayaw mo ba akong ayaw mo ba Lord maging ka-close ko sila? Gagawin ko silang kikilala sila sa'yo. Hindi. Kung sakali mang ikaw ang gagamitin ka. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na ang Lord nilalayo tayo dun sa mga tao hindi natin kailangan sa loob ng kwarto ng buhay natin. Alam mo yon?
pansinin ninyo, nung na-born again ka, yung mga pumapasok sa buhay mo ngayon, ang Lord sinasala na. May gusto ka maging kaibigan, may gusto ka maging kasama, sabi ng Lord, hindi na. Diba? Dati, ang grupo ninyo, dati sumasama ka sa grupo ng mga, alam mo na, puro may mga bisyo, diba? Kung ang grupo ninyo, mga chismosa, hindi ka na sinasali doon. Kasi hindi na yung kwarto para sa'yo. Naintindihan ba? Naintindihan, hindi na yun ang kwarto na gusto ng Panginoon na naandoon ka. Huwag mo nang pilitin na makapasok kasi ayaw na ng Panginoon. Pagkatiwalaan mo may kwartong nakalaan sa'yo at pag doon ka nilagay ng Panginoon, alam mo yun, iba na ang kwentuhan doon. Sino rito mula nung na born again? Di ba dati nung di ka born again, awkward pag-usapan yung pananampalataya, yung faith. Pero pansinin mo ngayon, pag pinag-usapan, grabe nga si Lord eh. Grabe talaga. Kasi yun yung kwartong para doon ka. Kasi nakita ng Panginoon na kapag yung kwarto na yon, yung room na yon, doon kanya nilagay, pwedeng mapatay nila. Pwede nilang mapatay. Kumbaga, maging alam mo yon, yung pananampalataya mo, mag-shrink tayo dun sa mga kasama mo dun sa loob ng kwarto. Kaya huwag tayo mapilit. Kaya ko rin yung ginagawa nila eh. Kaya ko rin yan, ganyan ako eh. Kahit kaya mo, hindi yan ang kwarto para sa'yo. Kaya huwag tayong mapilit, huwag tayong gusto na, pasukin ko yan, kaya ko yan. Oo. Sabi nung 5 taon, hindi na nag-church. Hindi na nakaalis sa kwarto na yun. Diba? Naintindihan po ba? Pakibasa. Kailangan mong pagkatiwalaan ang nakita ng Diyos tungkol sa iyo. Ano kaya ang tungkol sa iyo? Kailangan mong pagkatiwalaan. Paano ko mapapagkatiwalaan? Ano ba sinasabi ng salita ng Panginoon? Sabi nila, pangit ako. Ano sabi sa ng Lord? You are fearfully, wonderfully made by God. Ano pagkakatiwalaan mo? Yung sinasabi nila o yung nakikita mo sa salita ng Diyos? Sabi nila, hindi ako magiging successful, hindi ako magiging ganyan. Basahin mo yung Bible, ano bang pangako? Diba? Kailangan mong pagkatiwalaan ang nakikita ng Diyos tungkol sa'yo. At nakasulat yan sa Bible. Pag sinabi nila wala kang magandang kinabukasan, o ang Israel nga nabigyan, ikaw pa, isa ka lang, pambira. O basahin mo Jeremiah chapter 29 verse 11, kung ang Israel nga, i-restore ng Lord, ikaw, isa ka lang. Sino mas marami? Ikaw ang Israel. Yun, i-restore bansa, ikaw mag-isa lang. Diba? Ang paniwalaan mo, nakikita ng Panginoon sa'yo, tungkol sa'yo. Diba? Ano sabi ng Diyos Ama? O, anak kita. O. Pero paniwalaan mo kasi sinabi ko yan. Ano ba tungkol sa akin, Lord? Ano bang tungkol po sa akin? Followers kita. Kasi tinanggap mo ako eh. Di ba? Followers kita. Oh. Totoo hindi. Oh. Eh bakit pag sinabi ng kapitbahay mo na ganito ka? Kakaagad. Ang paniwalaan mo, ang pagkatiwalaan mo, yung nakikita ng Diyos tungkol sa iyo. Ano pa tungkol sa iyo? Sabi kasi nila sa chismisan, bakit yung chismis yung pinaniniwalaan mo? Hindi ka naman na ganun, di ba? Ang paniwalaan mo kung ano na ang identity mo sa Panginoon. Dahil ang validation natin wala sa paligid. Ang validation natin nasa Panginoon. Kahit sabihin nilang ganyan ka, ganun ka, kapag sa harapan ng Panginoon, matuwid ka, matuwid ka. Pero kahit sabihin nila ang bait-bait mo, pag sinabi ng Lord, sino ka?
Hindi kita kilala. Oh. Yung mahilig mag-seek ng validation ng mga tao. Yan yung mga taong walang kasiyahan minsan sa buhay. Mga overthink ng overthink. Wala. Puro anxiety, depression. Kasi yung validation nila sa tao eh. Pero pag ang validation mo, hinahanap mo lagi sa Lord. Ay. Lord, basta sa'yo matuwid ako. Wala na akong dapat intindihin. Pero okay ba ako kay ganyan? Okay ba ako kay ganito? Anong sinabi ni ganyan sa akin? Aber, yung parang yung lagi kang aware sa mga ng tao sa'yo. Pero di mo alam, sa Lord, ano naman na ikaw sa akin? Huwag ka na muna, kasi naiintindihan mo naman ako, Lord eh. Ginawa kitang matuwid para sa akin, hindi kitang ginawang matuwid para sa kanila. Kasi pag matuwid ka sa akin, sigurado matuwid ang mga ginagawa mo. Oh. Kailangan mo lang pagkatiwalaan ang nakikita ng Diyos tungkol sa'yo. Bakit? Kasi si Satan ang gagawin mo, sisin mo. Oh, kukondim ka ni Satan palagi. Oh, talaga ba born again ka na? Bakit narinig ko? Nakita ko na ganyan ka. Naku, hindi mo kaya. Hindi. Kaya ko to. May lakas ang Panginoon na ibibigay sa akin. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya pag mapapaglabanan ko yan, nasa akin ang fruit of the Holy Spirit. Mapapaglabanan ko yan. Pero pagkakatiwalaan mo, sabi doon sa FB quotes, sabi sa nabasa ko sa libro ni narinig ko sa podcast ni bukas ka ng Bible. Makinig ka. Kung hindi mo kaya magbukas, mag-audio ka. Ang pagkatiwalaan mo kung anong sinasabi sa'yo ng Diyos tungkol sa'yo. Sabi nila kasi wala akong pag-asa sa buhay. Na kay Jesus ka, siya ang ating living hope. Buhay na pag-asa. Sabi nila, hanggang dito lang daw ako eh. Hindi! Hindi totoo yung pag nasa Panginoon ka, pambihira. May tinatawag na elevation. Diba dati, kala ko sa mundo lang yun. Iba pala pag nasa Panginoon ka. Ibang elevate pala ang ginagawa ng Lord. Kasi iba, pag sinabing elevate, ay kailangan ma-acknowledge ako ng tao. Kailangan makita nila yung pagbabago sa akin. Oo, totoo. Pero yung pagbabago na gusto mong makita nila, pagpilit yan, wala. Puro lang yan. Kaya naman ganyan yan. Kaya naman ganyan. Pagkatiwalaan mo ang Lord. Pag ang Lord kasi ang nag-angat sa'yo, mamamangha na lang ang mga tao sa paligid mo. Grabe to, oh. Dati ganito yan. Dati ganito lang ang buhay. Grabe ang Lord sa buhay niya kumilos. Di ba ganon? Ang sarap no, sa pakiramdam. Grabe. Dati pag nakikita ko to, gusto kong lumihis ng mundo. Gusto kong mag-Mars. Ngayon pag nakikita ko to, parang anghel. Nakaka-bless. Diba? Pagkatiwalaan mo ang tungkol sa sinasabi sa iyo ng Panginoon. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yan. Di ba pares kayo na nakikita? Nakikita mo sa kanya ang Panginoon. Nakikita mo sa kanya si Jesus. Kasi ang tungkol na ngayon sa buhay niya ay tungkol na sa Panginoon. Yun ang totoo. Kailangan mo pagkatiwalaan na nakikita ng Diyos tungkol sa iyo. Huwag ka nang gumawa ng mga desisyon batay sa iyong pananaw. Sa iyong nararamdamang sakit, tignan mo ang pangako ng Diyos. Bakit kaya? Ba't ko yan na Kasi, ganito sa totoo lang tayo. Pag ang babae, lalaki, nasasaktan, anong mga payo? Anong ginagawang kadalasan? Ang babae, mananakit. Kasi, yun ang desisyon Pare-parehas lang yan. Ganon din sa lalaki. Sasabi,
Pare-parehas lang yan. Kapag gumawa ka ng desisyon batay sa pananaw mo at sa nararamdaman mong sakit, ano mangyayari? Diba? O, ginawa ko, nasaktan ako. Tapos mag-girlfriend ako na mag-girlfriend. Tapos pagsasasaktan ko din. Kasi ang isip ko, pananaw ko, pare-parehas lang yan. Matulugod siya ang Panginoon. Kung ikaw naman babae, ganun din gagawin mo. Sinaktan ako na sa lalaki. Ganun din, magpapaibig ako ng mga lalaki. Paaasahin ko. Tapos sasaktan ko din. Bakit? Wala ka ng tiwala sa Panginoon eh. Nagdidesisyon ka na base sa pananaw mo. Nagdidesisyon ka na base sa mga sa sakit na naranasan mo. Eh anong sinabi? Tignan mo yung pangako ng Diyos. Ano bang sinabi? Ano ba sinabi ng Panginoon sa Bible? Yun ang pangawakan natin. Yun ang pagkatiwalaan natin. Hindi base sa pananaw natin. Bakit? Ang pananaw natin kalimitan nangyayari nag-uugat sa mga naririnig natin, sa paligid, sa mga nakikita natin. Diba? Mga pananaw na, kulong na sa poso mo, sundin mo. Pananaw ng yan? Pananaw na hindi alam na ang puso ay bulok at wala na itong lunas. Kaya hindi siya sabi ng Lord, huwag yan ang pagkatiwalaan. Diba? Mga pananaw na kung kaya niya akong di pansinin, kaya ko rin siyang di gubuin. Pananaw yan ng makamundong pananaw. Diba? Ay, 5 taon na kami hindi nagpapansinan yan, pero kinaya ko. Kahit maghukayan pa kami ng sarili namin nilibingan, hindi ko yan papansin. Diba? Ay, una siyang sa akin, siya nagkamali, siyang mga pananaw. Diba? Ay, sinaktan niya ako. Ako isang beses na ako saktan, hindi ko na mapapatawad. Kung may nakapanakit sa atin, kung may nakagawa ng hindi maganda, Lord, pinagkakatiwala namin sila sa iyo, pinapatawad po namin sila. Yes, mahirap. Minsan may mga sitwasyon ang hirap magpatawad. Pero babalik lang lagi tayo sa krus. Yung pinakamasakit, yung wala kang ginawang kasalanan, pero ikaw ang nagbayad. At the end, ang sasabihin mo pa, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tayo, na pinatawad lang ng Panginoon at hindi makapagpatawad. Saan ang gagaling yung mga desisyon natin na gano'n? Anong pananaw ang meron tayo? Pagkatiwalaan mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Ang hirap doon, magdidesisyon ka base sa nararamdaman mo. Ano kayang outcome nun? Siguro kung ganun yung ginawa ko, wala ko ngayong asawa. Diba? Baka magalit ang Panginoon sa akin. Bigyan ako ng kung anong sakit. Siyempre, kung iba-iba na, diba? Iba-iba nakakatalik, magkakasakit ka. Paano kung pahintulutan ng Lord na magkasakit ako? Diba? Diba naiisip ba natin? Dahil naggumawa ka ng desisyon batay sa pananaw mo, sa nararamdaman mong sakit sa buhay ngayon. Kaya doon sa mga pinipiling magpatawad, pagpalain kayo ng Panginoon. Nasa inyong pabor ng Diyos. Hindi man sila makahingi ng tawad, ibigay nyo na sa Panginoon yan. Ang mahalaga, nasa iyo ang pangako ng Diyos. Sige na pa, ikatabi mo. At sa kanya ang pangako ng Diyos. Ang iyong limitadong pananaw ay palaging magmamaliit sa ginagawa ng Diyos sa likod ng mga pangyayari. Pag limitado ang pananaw mo, ang tingin mo, ang Lord hindi gumagawa behind the scene. Pero ang totoo, sa lahat ang gumagawa. Lord, parang ganito, parang malito, hindi mo, parang alam mo, nag-o-orchestra ang Panginoon, alam niyo yung nagaganyan? Ano ba't nakalimutan ko na tawag dito? Yung may opera, nagaganyan.
May nakita ba kayong humahawak ng kamay niya? Sa dam. Wala. Kasi alam niya yung ginagawa niya. Ikaw, pag manonood ka, ano ginagawa nito? Ganun-ganon lang naman. Ha? Ayan, si Pastor Andre, marunong mag-ganyan yun. Handa. Alam niya, pag may mga sign yan. Pag ikaw, wala kang alam, nanonood ka lang, sabi mo, parang tanga to. Sige, ganun, ano kaya? Hindi mo alam, pag gumanon yun, ibang sign yun. Pag gumanyan, iba. Pag gumanyan, ganyan, iba din. Baka akala mo, dahil gumaganyan-ganyan ngayon ng Panginoon sa buhay mo, gusto mo na hawakan ng kamay. At ang sila, ano ba ginagawa ng Diyos? Hindi parang minamalit mo ang Panginoon. Habang inorkestra niya ang buhay mo, akala mo, Lord, mali. Lord, hindi ganyan. Lord, hindi ganito. Bisa nagmamarunong tayo. Pero di natin alam sa lahat ng tagumpay natin, may Diyos na gumagawa. Diba? Parang ganito, mga behind the scene ng buhay natin. Parang akala ng kakilala mo, kung galing-galing mo naman. Behind the scene. No? Hindi. Bakit behind the scene? Diba? Bisa sinasabi ng Lord, tignan ko nga kung ako'y pagmamalaki nito. Pero hindi mo alam kaya ka naging tagumpay dahil mayroong isang Diyos. Kaya ka sa bawat pangyayari ng buhay natin, tandaan natin, mayroong palaging Diyos na gumagawa. Yun ang pagkatiwalaan natin. Diba? Minsan may maliit na, alam mo yun, sabi nga nun, small, maliit lang na tagumpay kung tingin natin, pero ang laki pala ng bahagi niya sa kabuang tagumpay na ginagawa pa ng Panginoon. At tinitignan lang, ano ba naman yung ginagamit na ako ng Panginoon? Bakit? Saan ka ba dati ginagamit? Di ba? Parang minamalit natin si Lord kasi ito lang ang ay, taga-Punas at taga-Lini. Ay, hindi ka pa hindi ka pa pang frontman. Dapat lagi ka na nakikita. Hindi kasi ganun ang Panginoon. Bisan ang tingin natin doon sa mga maliliit na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, wala lang. Pero pansinin mo, kung pagsasama-samahin mo, bakit ka kaya naging ganyan ngayon? Bakit ka kaya nabuo ngayon na ganyan? Magaling ka magsalita, yung talent mo, gamit mo na, marunong ka na ng ganito, marunong ka na ng ganyan. Kasi inorkestra rin ng Panginoon na hindi mo lamang nakikita. Nung kumukumpas ng ganito ang Panginoon, kala mo wala lang yan. Nung gumaganyan ang Panginoon, akala natin wala lang yan. Pero behind that scene, prepare ka na pala ng Diyos. Pero pagkatiwalaan mo, sabi mo sa katabi mo, huwag ka puro drama. Katiwalaan mo ang Panginoon mo, gumagawa siya. Nakita na ng Diyos ang katapusan habang ikaw ay nasa kalagitnaan pa lamang. Pagkatiwalaan mo ang kanyang plano kaysa sa iyong nakikita. Nakita na naniniwala ka, nakita na ng Diyos. No. Ang katapusan, habang tayo nasa kalagitnaan pa lang, ang Lord nakita na. Tapos sasabihin natin, pagkatiwalaan natin ang plano mo. Diba? Kaya nga sabing ganun hindi hinihiling sa atin ng Lord na makita, hindi natin kailangan makita yung buong stairs. Ang kailangan lang natin, anong sabi ni Lord? Hakbang. Hindi sinabi ni Lord kay Peter nung pinapalakad siya ng Panginoon papunta, di ba sabi nung malakas na bagit, sabi nila, multo. Hindi, ako to, sabi ni Jesus. Ano sabi ni Peter? Kung talagang ikaw po yan,
No? Papuntahin niyo po ako dyan. Wala sila, sinabi lang, sige, punta ka sa akin. Wala sinabi si Lord, oh, tignan mo yung tinatapakan mo ha, baka lumubog ka. Oh, tignan mo, baka may shark. Bigla kang lamunin. Bakit lumumugpas? Kasi ang lahat ng lumalapit sa Panginoon dapat may pananampalataya. Hindi natin kailangan makita ang whole stairs. Ang kailangan lang natin, humakbang na may pananampalataya. Yung susunod na mga hakbangan natin, bahala ng Panginoon dyan. We walk by faith and not by sight. Kung yung mga nakikita mo yung nakikita ko kasi parang ako kadoy ka lang kapatid. Mali yung kung nakikita mo, o ang sabi natin, kung ang plano ng Panginoon ganyan, ang saya. Kasi ilan na kaya ang nakita ng mata natin na naging tagumpay tayo? Diba? Sabi nga ng meron kasi akong friend, nag-emote siya ngayon sa FB. Anong banggitin ang pangalan? Siya, ang nakita niya lang, yung ako, binanggit yung di. Pero siya, ang nakita ko, nasa simbahan na kami. Grabe! Nakita pala niya ang advance ni kapatid. Siya, ang nakita niya lang, kasama niya ako. Oh, yun sabi na. Tapos, pero ako, ang nakita ko, hanggang dulo kami. Diba? Limitado lang to. Yung pananaw at nakikita nito, limitado. Doon tayo sa magkakapagkatiwala ang plano ng Diyos. Huwag kang mo sasabihin, siguro pag napunta ako sa ganito, gaganda buhay ko. Siguro pag may ganito ako, gaganda. Lord, kung nasaan ang plano mo, sigurado dun maganda ang buhay ko. Pagkatiwalaan na natin kasi nakita na ng Diyos. Kaya mo, lahat tayo nangangarap, pero kaya mo bang siguraduhin? Bigyan ka ngayon ng Lord ng napakagandang bahay. Lahat tayo nangangarap yan. Pero mo ba kaya mo ba siguraduhin? Kapag yan ay binigay sa'yo ng Panginoon, sobrang ganda na ng buhay mo. Kasi meron naman ako nakikita, simple, ay wala namang butas ang bubong, basta simple lang. Pero hindi mo masabing pangit ang buhay. Kasi ang tunay na maganda ang buhay, yung buhay na merong Panginoon. Baka nakakalimutan na natin yan. Nakita na ng Diyos. Tapos ang sasabihin natin, pagkatiwalaan mo ako. Kasi nakikita mo pa lang, hindi pa tapos. Basta mabubuhay mag-vision kung binigay ng Lord. Pero kung hindi, mahirap yan. Hula-hula tayo yan. Kaya, kala ko siya na eh. Awak kamay kami simpaan. Kakasal kami, kala namin siya na. Sabi ng Lord, hindi. Lord, akala ko ito na yung gusto mo para sa akin. Hindi. Kasi nakikita ng mata mo, hanggang ngayon lang yan. Ngayon lang nadilat ka. Pero yung plano ko, panghabang buhay, hanggang magkasama tayong dalawa. Baka ang plano natin, puro dito lang sa lupa, hindi umaabot na makasama natin ang Panginoon. Delikado yan. Sino may katabi mo? Sabi mo, delikado yan. O, wala na, ayaw na tumingin. Tingnan mo, sabi, delikado yan. O, sabihin mo, wag tayo sa mata, ha? Sabihin mo, wag tayo sa mata. Sa plano tayo ng Diyos. Lagi ko nire-remind yung mga kabataan na kahit dun sa tala, kabataan, yung spark, yung kilig, nawawala yan. Tandaan niya mga kabataan, yung spark, yung kilig, nawawala yan. Pero yung totoong pagmamahal na nanggaling sa Panginoon, yan ang nagpapatagal sa pagsasama ng dalawang nagmamahal. Tandaan niya yan. Pag kayo ay nasa plano ng Panginoon, wala na kayong dapat ipangamba. Pastor, ang ano mo naman ngayon?
Yan ang totoo. Ang pananampalataya ay hindi ang pagtitiwala sa nakikita mo, kundi ang pananampalataya sa kung sino ang Diyos at sa nakita na niya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa nakikita ng Panginoon kung sino ang Diyos. At sa kung, Lord, ano nakita mo doon? Pagkatiwalaan mo, ako yun ako'y gumagawa doon. Lord, ano bang future ko? Trust me. Sabi ni Lord, nakita ko na. Sino ba ako? Di ba ako ang Diyos? Ng Panginoon, bakit hindi mo ko pagkakatiwalaan? Nakita ko na ang lahat. Ano pa yung inaalala ko ng Lord? Baka wala namang kagusto sa akin kasi ganito, ganyan, ganito, ganyan. Lagi siya sabi nila, Pedre, nila Ibe, kapatid nila, maligo ka kasi. Ha? Sige naman ako sabon, sige wala pa din. Diba? Nagtututbrush ka ba? Kumbaga, o isipin mo, Lord, ano ba? Nakita mo na ba sino ba para sa akin? Lord, ano ba para sa amin ng pamilya ko? Anong future namin? Nakita ko na. Lord, ano nga nakita mo? Bibigyan ko kayo ng example para mas maintindihan ninyo. Nung si Jesus ay nabuhay, diba? Nung na-resurrected na si Jesus, diba na siya? Glorified body na? Yes. Sino yung mga pinuntahan niya? Yung mga tao ba na hindi nananampalataya? O pinuntahan niya yung mga taong nananampalataya? Sige. Ha? Sino pinuntahan niya? Kanino siya nagpakita? Doon sa mga... Kaya isipin niyo mabuti. Bakit when it comes to salvation, hindi ka maliligtas kapag nakita mo si Jesus, pero maliligtas kapag nanampalataya ka? Kaya nga usapin pagdating sa salvation, pag wala kang faith, hindi ka maliligtas. Kaya hindi nagpakita si Jesus dun Bakit? Kasi gusto ni Jesus, manampalataya kayo sa akin, buhay na ako nangaral na ako noon at ngayon papangaral na ako. Naintindihan? Hindi mo kailangan makita kung ano nasa future. Ang kailangan manampalataya ka kung sino may hawak ng future, magtiwala tayo sa Kanya. Alam ba natin na magkaka-church tayo? Ano pinahawakan natin? Ha? Yung gagawin ng Diyos, yung plano ng Panginoon, pinanampalatayanan natin. Hindi tayo nagbida-bida. Dito tayo. Kung ano yung plano ng Diyos, kung ano yung gusto ng Panginoon. Dahil nakita niya na. Doon sa mga magulang, di ba, sa mga lahat tayo, nangangarap tayo ng huwag kang mag-alala, nakita na ng Panginoon. Hindi pa nakita ng mata mo, pero nakita na ng Diyos kasi siya rin naman ang gagawa doon. Kaya mga kabataan, nakita na ng Lord. Ang sabi doon sa, diba, lagi nagtuturo, sabi, anong gusto mo? Naging kayo nga ng gusto mo, pero hindi kalooban ng Diyos? O hindi kayo naging gusto mo, yung gusto mo, hindi naging kayo, pero binigay ng Lord ang kalooban niya para sa'yo. Alin ka doon? Sa gusto mo, sa kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos. Lord, gusto ko, nagkakalahating milyon ako isang buwan. Kalooban ba ng Diyos yun? Gusto ko, Lord, ang income ko kalahating buwan. Kung loloobin ng Diyos, bakit hindi? Pero kapag hindi ba pinagkaloob ng Diyos, pababayaan ka na ba niya? Hindi siya kalooban sa'yo. Magtiwala ka sa akin, nakita ko na ang lahat. Kahit hindi ka magkalahating milyon ng income mo, kaya kitang buhayin. Lord, pangit ang pamilya namin pag ganito kasi wala kami sariling bahay.
Nangangarap po kami. Yes, lahat tayo nangangarap tayo. Gusto natin ng ganito. Masasabi mo bang pangit ka ngayon kasi ganito lang ang simbahan natin? Ha? Nasasabi mo bang pangit ka? Hindi maganda kalagayan mo kasi ganito lang simbahan natin, hindi katulad ng iba? Oh, hindi tayo makasagot. Pagkatiwalaan lang natin kasi nakita na ng Diyos. Manampalataya tayo doon. Eh, hindi natin alam kung ano, Lord, ano po ba? Oh. Eh kung baga sa salvation niya, kung nagpakita si Lord, nabuhay siya, nagpakita siya doon sa mga, oh, di ba ikaw yung nagsabi, pako ako, panayay si Barabas, o buhay ako ngayon. Oh. Di ba? Di ba, sumisigaw, ipako si Jesus, panayay si Barabas, o ngayon, buhay ako, ano masasabi nyo? Pero hindi. Para maligtas ka, kailangan mong manampalataya. Yan yung faith. E dito, para masecure mo ang future mo, kailangan manampalataya ka sa may hawak ng future mo. Kasi nakita niya na lahat. Ang banal na spirito ang may alam sa mga sitwasyon na hindi mo nakikita. Kaya yung mga hindi nagpapakonvict sa Holy Spirit, basta laman lang, flesh lang, base kasi sa nararamdaman, base sa sinasabi ng puso't isip, hindi sa Holy Spirit. Ano sabi? Siya ay nagbababala, nangunguna at nagpoprotekta kung makikinig lamang tayo. Nasasaktan ako nagbabala na ako Bakit ako nagbabala na ako? Diba? Subukan mong Holy Spirit manguna sa'yo. Kaya, muntik na akong bakit kayo naprotektahan ako? Kasi yung Holy Spirit pinagkatiwalaan mo. Pag sinasabi na ng Holy Spirit, nagbababa yan, nangunguna, nagpuprotekta, makinig lang tayo. Oh, paalaala, pakibasa po. Huwag makipagkompromiso sa lahat ng oportunidad para lang makapasok. Hindi lahat ng landas ay para sa iyo. Ngunit sinabi na ng Diyos ang iyong pangalan sa mga lugar na hindi mo pa napapasukan. Pagkatiwalaan mo siya, pagkatiwalaan mo ang kanyang tamang panahon, pagkatiwalaan mo ang kanyang pangitain. Amen. Oh, hindi natin kailangan makipag-compromise. Para lang dun sa mga oportunidad na gusto natin, makapasok tayo. Hindi lahat ng landas ay para sa atin. Tandaan mo, meron ng landas para sa kanila. Yung time na ako'y nagtatrabaho, yung amo ko, nagbe-birthday yung anak niya isang taon. Sabi niya sa akin, kasi ang tawag niya sa akin, doon, di ako kukuha ng clown. May picture ako niya, sabi niya, 1K. Magganyan ka. Sabi ng mga kasama, grabe, 1K yan doon. Sino ganyan-ganyan ako? Oo, nakakatawa. At di, isa naman, nag-birthday si Yoam. Sumunod na sakto day off ko. August to birthday niya, nagganyan din ako. Tanong ko sa inyo, pag ako nagpastor ako ngayon, tapos magganyan-ganyan ako, maniwala kaya sa akin? Kasi hindi lahat na ng landas ay para sa akin. Pwede tayo magbiro, pero yung lalagyan pa ako ng gano'n, siguro kung para lang for the sake ng sa anak ko, pwede. Pero yung sabihin, gagawin kong trabaho. Subukan niya, nagmamagic ako, tapos pastor. Diba? Kasi nga, hindi lahat ng landas ay para sa'yo. Ngunit sinabi ng Diyos, ang iyong pangalan sa mga lugar na hindi mo pa, alam niyo kung bakit ko ito nung ako'y nakwento ko nga dito kay Sister Jelly at kay Junel, nagpipintuan kami. Diba? Ano ba ibig sabihin nito, Lord? No? Na yung pangalan ko sa mga lugar na hindi mo pa napapasukan, sinabi na niya. Singapore, Malaysia, Hong Kong,
Macau, lahat yan ilaplayan ko ng trabaho. Gusto ko dun magtrabaho. Pero sabi ni Lord, sinabi ko na ang pangalan mo doon para pumasyan na. Kaya ko naintindihan ko, Lord, yung pala yun. Yung pala ang ibig sabihin mo. Pag nasa plano ka pala, nagtitiwala ka sa plano ng Lord. Switzerland. Hindi pala, Lord, hindi pala parang huli. Hindi pala ikaw na-delay. Netherlands. Sinabi mo na pala yung pangalan ko doon sa lugar na yun, pero hindi nga lang ayun ang gagawin ko doon. Magaling talaga ang Diyos. Lahat yan in-applyan ko sa workabroad.ph. Hindi ako matanggap-tanggap, siyempre, nung una, sa Singapore. Miss Man, in-applyan ko yan. Tatandaan ko pa eh. Diyan sa Malaysia, in-applyan ko yan. Kahit busboy, in-applyan ko yan. Nasa Hong Kong, in-applyan ko yan. Kitchen helper. Sa Macau, in-applyan ko yan. Kitchen helper, hindi ako pinagtatatanggap. Pero sa awa ng Panginoon, pag nandun na kami, doon na sa IO, Immigration Officer, ang tinatanong, hindi ko anong trabaho ko, anong tinatanong, related sa pagpapastor, pangalan ng simbahan, ilang taong ka na nagpapastor, saan address, anong lugar, minsan tinitignan na lang, kasi nga sinabi na ng Panginoon ang pangalan ko doon. Glory to God. Lahat ng in-applyan ko para pag gusto kong pagtrabuhan, sabi ni Lord, papasyal ka dyan. Nakikita mo? Nakita niyo mga kapatid? Kaya pag huwag mong pilitin ang Panginoon, hayaan mo lang. Iba kasi ang plano ng Panginoon, ipapakita niya. Pagkatiwalaan mo ang kanyang tao. Ayaw ni Lord na magtrabaho ako, nakakalungkot mag-isa. Ang gusto niya may kasama ako na mamasyal. Ayaw, mga kabataan, huwag kayong magmadali. Masarap mamasyal na tamang tao ang kasama. Ang saya-saya. May konti lang pagtatalo kasi ang sakit na ng paa ko. Pahinga muna. Sige, picture. Pero, pag natapos, pag may picture na, masaya. Pagkatiwalaan mo ang kanyang pangitain. His vision. Hindi pa nagkamali ang vision ng Panginoon. Maglingkod muna mga kabataan. Doon naman sa mga katulad natin na medyo adulting 101 na. Inaalala na yung mga pako, yung tumutulong bubong, huwag tayong mag-alala. Alam nyo dyan sa tala, kilala ko talaga yung mga, hindi ko na tayo magbabanggit na kilala ko talaga. Yung mga yung hikaws din sa buhay, hirap talaga, pare-pares lang tayo yan eh. Pero alam nyo, kung tatanungin nyo ko ngayon, ay sus, napakaganda po. Yung isa kang bahay, may swimming pool pa. Hindi na tayo magbabanggit ng pangalan. May sasakyan na. May anak na professional. Paano nyo sasabihin ang pagiging born again boring? Bakit yung iba po, pastor, hindi naging ganon? Maaaring hindi sila pinagpala sa mga material. Pero grabe naman ang pagpapalak spiritual. Kasi yun ang plano ng Lord. Kalooban ng Lord, hindi mangyari kasi baka yumabang, baka maging ibang kaisipan, kaya hanggang dito lang. Pero hindi ibig sabihin pinaghihirap sila ng Panginoon. Pag sinabi na ng Panginoon ang pangalan mo sa lugar na yun, ibig sabihin sinasamahan ka niya. Ay, huwag ka magpilit. Pag hindi sinabi ng Lord, wala dyan ang pangalan mo. Wala! Gusto ko dito! Pangarap ko ang mag-artista, hindi tayo natupad eh. Sabi ko pa nun sa Starstruck, sasali tayo dyan. Sabi kagad nung kakilala ko, huwag na, mapapahiya lang buong pamilya nyo. Nasama tayo naman, extra nga lang sa Channel 2 noon, Runin. Sabi sa anak ko dyan, hindi na ako nahagip kasi madami kami. At least na paranas. Hindi na natin landas yun eh. Tama ba? Tama po ba to? Pag sinabi na kasi ng Panginoon ang pangalan mo dun sa lugar na yon, wala nang pwedeng makapag-alis niya. Kaya kung saan ka pinisisyon ng Panginoon, doon ka. Naalala nyo yung prayer ni Jabez? Paano nyo yan ha? Yung prayer of Jabez. Praktikal na mga hakbang upang umayon, ma-align, no?
sa walang hanggang pangitain ng Diyos. Sino gusto dito na sasama sa vision ng Panginoon? Oh. Hindi yung isama mo naman ako sa mga pangarap mo. Hindi mo kailangan magmakaawa. May vision ng Lord. Doon tayo. Hindi yung isama mo naman ako sa mga pangarap mo. Oh. Tignan mo ay katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. May pangarap ba yan? Pero mas masarap pag nasa pakitain ka ng Diyos. Diba? Ano sabi dyan? Itigil ang paggawa ng mga desisyon batay sa sakit o takot. Tanungin ng sarili, ano nakita ng Diyos dito? Lord, natatakot ako. Lord, nasasaktan ako. Magdidesisyon ka ngayon. Pero Lord, bakit hindi ganito? Na, wala si Stepses, di ba? Sabi ko na, Lord, gusto ko siya eh. Hindi pa si sis yun, ha? Lord, bakit hindi? Kung naging kami siguro, tumaduro pa rin ako. Eh, lakas suminom eh. Ano nakita ng Diyos dito? Kaya bakit hindi pwede? Ha? Tanungin mo, Lord, ano nakita mo? Bakit hindi pwedeng mangyari yun? Bakit hindi ako pwede sa lugar na yun? Ano ang nakita mo doon? Tanong, Lord, ano po nakita nyo? Bakit hindi ako doon pwede? So, mapapakita sa'yo ng Lord. Diba? Huwag na tayo magdesisyon batay sa ano? Sa damdamin, sa takot. Baka kasi ganito sabihin nila, ganito na iniisip nila, napapag-iwanan na ako, hindi na progress. Yaramdaman ko din yan. Pero alam nyo, mula nung tinawag ako ng Panginoon, ay kita ko yung mga kasabayan ko. Kung sabihin na natin in English, mga colleagues, may buhay sila. Pero nung nakita kami na isang classmate ko sa SM, hindi ko sinasabi na pangit ang buhay niya. Sabi niya, ate, ano ka na? Sabi ko ito, hindi. Akala ko nag-abroad ka. Sabi ko, hindi. Kasi lagi nakikita na hindi, nagpasya lang kami ng asawa ko. Trinit lang ako, anniversary namin. Pero ano ka kasi, nagpapastor na ako. Sabi niya, buti ka pa, malapit ka sa Diyos. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, kasi pera nga tayo, sabi niya gano'n, pero iba yung buhay, sabi niya gano'n. Sabi ko, ano ka lang sa Panginoon? Diba, alam mo yun, meron na eh. Pero bakit kulang? Bakit empty? Kasi nakita ko rin siya kung paano mag-desisyon. Ikaw ba naman, kaya mo mag-girlfriend ng 5, sabay-sabay? Diba? Eh yung 3, na ganyan, sabay-sabay. Lord, bakit hindi? Ano pong nakita niyo doon? Diba? Hindi ka para doon. Pakinggan ang kanyang mga balbala, paalaala, huwag baliwalain ng banal na spirito dahil hindi ka lamang komportable, binabaliwala na natin ang Holy Spirit. Hindi ako komportable sa desisyon ng Holy Spirit. Kasi minsan, pag ang Holy Spirit ang nag-decide, ginusto natin ang Holy Spirit ang mag-decide sa atin, hindi talaga komportable. Kasi ang gusto ng laman, komportable tayo. Ang gusto ng Holy Spirit, ituwid tayo. Pagkatiwalaan natin siya, binibigyan na tayo ng babala, ng palaala. Sipin nyo, kung lahat ng inaplayan ko, pinahintulutan ng Panginoon, pastor, kaya ako. Kung noong 2017, September, di ko makakalimutan, tinanggap ko na yung offer papuntang Bahrain. Namatay si mama, February. Makauwi kaya ako ng Pilipinas at maglulumpasay ako sa ospital? Wala akong ganong eksena. Nandun ako, nasa Bahrain ako, iyak-iyak lang ako. At siguro dinadamdam ko yun hanggang ngayon. Diba? May mga conviction ng Holy Spirit sa atin at sa laman, hindi siya komportable. Ano pa naman ito sinasabi ng gusto ko eh. Gusto ng laman, pero sinasabi ng Holy Spirit, wag yan.
Magtiwala ka sa Panginoon, di mo kailangan gawin yan. Hindi, bibigay ko ng sarili ko sa Kanya. Hindi! Oh. Hindi ka magiging komportable pag kinokorek ka. Itinatama ka ng Holy Spirit. Hindi ka magiging komportable kasi lumalaban ang laman. Pero isang sigurado, mapapaputi ka at the end of the day. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Practical yan. Ala, sasama ba ako sa kanila sa chismisan? Huwag na. Magbibida-bida lang kayo sa buhay ng ibang tao dyan. Huwag na yan. Ang convict ng Holy Spirit siya, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, kaysa magsama-sama kayo at magchismisan. Hindi komportable kasi gusto ng laman, magkwentuhan kayo sa buhay ng isang tao. Pero sabi ng Holy Spirit, dito ka, magpalalim ka sa salita ng Panginoon. Mag-pray ka. Huwag natin baliwalayin yung mga babala ng banal na spirito sa buhay natin. Magtiwala tayo kasi para yun sa ikabubuti natin. Maghintay sa kanyang tamang panahon. Pakibasa ka. Maghintay sa kanyang tamang panahon. Pagkatiwalaan na ang pagkaantala ay madalas ay paghahanda para sa mas dakilang layunin na merong epekto. Naantala ka ba ngayon? May pagkaantala ba sa buhay? Taas ang kamay. Amen. Pag ikaw ang nag-aantala, may problema. Pero pag ang Diyos ang nagde-delay, hindi delay ang tawag doon. Inihahanda ka lang sa mas dakilang layunin. Hindi lang dakilang layunin, merong epekto. Lord, naman yan o. 30 na ako, wala pa yung para sa akin. Gusto ko ba? Baka hulog na ni Lord, galing taas. Kaya mo na ba saluhin? Oh. Naalala niyo pa ba yung kwento tungkol sa troso? O, naalala niyo pa? Pray ng pray yung babae, Lord. Alat na yung mga damit namin dito. May darating kami mga bisita. Lord, bigyan mo kami ng cabinet. Diba? Sabi ng asawa, hintayin lang natin. Meron yan. Sabi na, hindi. Ngayon na. Sabi naman ng asawang lalaki, mag-intay naman tayo. Sabi nung, hindi na ako makapagintay kasi may mga bisita lagi nagkakaat mga damit natin. Ano ba? Ano ba gusto ng Lord? Kinabukasan. Pakalaking troso. Doon sa tapat ng bahay nila. Sabi, ano yan? Dito daw po to sa inyo. Anong gagawin namin? Nakalagay, cabinet. O, troso yan eh. Hindi makapagantay. Pinadala na lang. Sabi ng asawa, ang kulit mo kasi, nag-order na ako, ginagawa. Di na ako, narindi na ako. Pinadala ko na lang dito, bahala ka na gumawa. Meron na. Hindi naman dinedelay ng Lord. Feeling mo lang dinedelay. Naalala ko nung si Pastor Angelo, nung asawa niya, nagbibigay sila ng vows. Nung siya na, ang sabi niya, kala ko delay si Lord. Inihahanda ka lang pala para sa akin. Kaya doon sa mga kalalakihan, mga kababaihan, no, na single, hindi delay si Lord. Inihahanda ka lang para hindi sayang yung pagiging binatang dalaga mo. May layunin kayo. Pag nag-asawa na rin, hindi mawawala ang epekto. Kaya next year, no, may bago pong sisibol na ministry, couples ministry. Hindi sayang. May dakilang layunin, may epekto. Eh, paano po yung bahay namin? Sige, ikaw din nagmamadali ka. Nakakita ka na ba ng bahay? Kabila lang yung may dingding. Mag-pray ka lang. Gawa ka lang sa Lord. Huwag mo isipin. Kasi dapat ako'y hindi man sa'yo matupad ang bahay na yan. Tandaan mo sa susunod na henerasyon mo, pupunta-punta ka sa mga bahay ng anak mo magaganda.
Tingnan nyo, si Pastor Boy, ilang kami magkakapatid, ilan yung may bahay talaga. Oh. Na-realize, di ko namin na-realize yun. No? Si Papa pupunta lang sa kabilang bahay. Pa, alaga mo muna si may sariling bahay. Pa, dito ka muna, may sariling bahay. Yung inaanuhan namin, binenta niya kasi yung bahay namin sa Bagong Sila kasi may kailangan kami ngayon, may kailangan bayar. Nalulungkot kami, isa lang. O ngayon, tag-iisa, siya, papunta ka muna dito ka muna, bantay ka kay alis lang kami saglit, may bibilin. O, isang bahay. Ang tanong, saan ka ngayon mag-i-stay? Maraming bahay. Diba? Hindi man sa'yo. Pero makita mo, inaayos ng Panginoon yung mga susunod sa'yo. Kasi may dakilang layunin na merong epekto. Nagigets mo ba? Naiintindihan mo? Tamang panahon ang kailangan lang pagkatiwalaan mo. Sa kakapilit na, kahit kami gusto namin ipagawa yung bahay, hanggang hindi na namin napagawa, hanggang doon na lang kami sa church nakatira. Wala eh. Kasi hindi pala yun ang purpose, hindi pala yun ang layunin. Hindi pala yun ang dakilang layunin. Wala pala yung epekto kung nangyari man yun. Maganda bahay namin, yung epekto. Ngayon, nung nalapit kami sa church, doon na kami lahat. Ano nag-epekto? Wala kang dahilan para di mag-pray, nandiyan na yung church. Paglaban mo naman na, andito ang church, pray na. Diba? Naintindihan ba natin? Ang kailangan lang pagkatiwalaan mo, hindi na de-delay si Lord. On time yan palagi. Mukhang delay sa'yo, pero kay Lord, on time yun. Kasi yun yung oras niya. Ano sabi? Pag hindi mo pa oras, laging napipigilan. Pero pag oras na ng Panginoon, wala nang makakapigil dyan. Ha? Kaya kahit ayaw mo na mag-asawa, mag-aasawa ka. Oras mo na mag-asawa eh. Yun ang may katabi mo. Pag hindi pa niya oras, di pa yung pag-aasawahin ni Lord. Pero pag oras niya na, pambihira, at para yan sa'yo, walang makakapigil dyan. Kahit yung mga lalaki. Sabi ko nun dati, sabi ni Eben, kasi marang maligaw eh. Sabi, ano gagawin? Sabi na ni Papa, tayo mo na lang, bibigyan ka na ng Panginoon, di mo na kailangan mag-ganyan-ganyan. Practice pa kasi kami ng kalokohan eh. Oo, mga ganun-ganun pa. Babaeng iniibig. Mga ganun-ganun pa. Diba? Sa'yong ganda, ay samba. May mga Pero pag binigay talaga at para sa'yo at nasa dakilang layunin niya ng Panginoon, hindi mo kailangan mangamba na nahuhuli ang Diyos. Diba? Tanungin niyo yung may mga love life kung nahuli ba ang Lord. Nahuli ba? Tanungin niyo, nahuli ba si Lord? Kung nahuli yan, hindi yan ngayon masaya. Ito ang dapat gawin. Isulat. Kung mahilig ka magsulat, isulat mo. Ubig kasi ng malakas ang ibinigay na pabor at mga pangako. Dapat pala yan o dinideclare yan. Paalalahanan ang sarili araw-araw na ang kanyang pakitain ay mas malawak kaysa sa iyo. Lord, natutunan ko to kay Mama. Na sinasabi niya, pag nagpe-pray siya, sinasabi niya, Panginoon, ganito ka. Panginoon, ganito mga pangako mo sa akin, sa mga anak ko, sinasabi niya. Kaya, alam ko na totoo. Pag pinagpe-pray, alam ko, Lord, si Grace, hindi yan habang buhay tamad. Sabi ko, nakabaritos na nga ako, na kakaigib eh. Hindi yun ang ibig ko sabi, makakatrabaho ka. Pag sinasabi niya, dinideclare. Kasi sa declaration, nagtitiwala ka. Pinaparinig mo sa lahat. Ba? Di ako, Loki lang ako, Loki. Loki, kaya hindi mo ka makapagbinggan na, salamat, Lord! Salamat, Panginoon! Sana minsan marinig kita sa church, pag binilis ka ng Lord, pinagpala ka, Lord! Salamat!
Kaya ka nung nagka-girlfriend na ako, para na akong ano eh. Diba yung pala yung totoong hindi makatulog? Saka iisip pa. Sinagot ako eh. Diba? Nasa loob ako ng sasakyan. Diba? After ilang years, may sumagot na ulit sa akin. Diba? Pero ang masaya doon, yun ang pala ang plano ng Panginoon. Kaya ikaw, so tatandaan mo, hiling ka ng hiling ng bahay. Pag yung bahay na yan hindi mo nilinisan, ako ang unang sisipa sa'yo. Okay po ba tayo doon? Sino naghihiling palagi ng bahay? Taas ang kamay, gusto ko makita. Siguraduhin mo lang, nawawalisan mo yan. Ha? Ang lababo, hindi tinatambakan ng mga plato. Mga hugasin. Mahilig ka. Paano kayo? Paiyak-iyak ka na eh. Alam bang bigay ng bigay si Lord, hindi mo naman inaayos. Make it sure nang inihiling pa third floor ka pala, first floor pala, tamad ka na magwalis. Baka ang prayer na, Lord, bigyan na kami ng bahay. With free kasambahay. Baka gano'n na ang prayer mo ngayon. Kahit pala naka-appliance siya, sa kinuna yung makakasama sa bahay. Aba, ba't hindi ka kapatid? Lord, dinideklara ko, Panginoon. Nagtitiwala ako sa iyo, Lord. Magkakaganito kami. No? Sa kakadeklar mo, watching with dryer combo. Sinabi na lahat. Lord, lagyan mo na rin, Lord, ng air fryers. Lahat sinabi. Parang kinumpleto na yung appliance sa bahay. Walang masama. Declaration mo yan. Diba? Nalala ko si mama, laging prayer, washing. Ayun, natagap si Ben sa trabaho, bumili ka agad ng washing. Si mama, ang saya-saya. Parang gusto araw-araw maglaba. Ang kuryente naman. Pero, ang masaya, diba? Dineclare mo nangyari. I-remind mo lang ang araw. I-remind mo ang sarili mo palagi. Lord, nakita mo na sa pangitain mo, nakita mo na sa vision mo. Ang kailangan ko na lang, panampalatayanan niya. Mga magulang, kung ang vision ninyo makatapos ng pag-aaral ang mga anak ninyo, ano pa kaya ang Panginoon? Lagi ka umiulang, matapos ka ng pag-aaral, Lord! Sa pangalan mo makakatapos ng pag-aaral ang anak. Dapat ganun pala. Hindi yung anak, baka bukas, ibenta na natin ang gamit mo sa school, huwag ka na mag-aral. Huwag yun ang salitain natin. I-declare mo palagi, ang mga anak ko makakapag-aral. Magtatapos sila. Ang mga anak ko kikilala sila sa Diyos. Dapat pala yun ang mga dinideclare. Hindi yung, yan na lang buhay mo! Yan ka na! Huwag tayo magsalita ng gano'n. Naiintindihan po ba mga kapatid? Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Nakita na ng Lord mula sa umpisa hanggang katapusan. Susunod na lang tayo, magtitiwala na lang tayo. Yes, may mga pagsubok, may mga struggles. Pero sabi ng Lord, ako, Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. Nakita ko na. At ang lahat, umiikot sa Panginoong Jesus. Kaya ako, sabi ko nga, Lord, nakita ko yung tala. Problema nila ngayon, parking. May mga gustong bumili ng sasakyan, tatanungin mo, wala na kasi mapaparkingan. Pag pupunta kayo, nagtatricycle na lang, nagmumuto, pero may mga kakayanan. Lord, no, kailan kaya kami ganun? No? Sabi ko nga, naisip ko na lang minsan, Pas, punta ka naman dito. House blessing. Ang sarap. Lord, pag-pray mo naman yung ganito. Hindi masama kasi nangyari na eh. Paano kami, Lord? Wala kaming sasakyan.
Ikaw wala, pero yung mga anak mo meron. Ikaw pakisakay dyan. Si Papa wala sasakyan, pero may sasakyan si Ayla. Kasakay siya, may sasakyan si Kuya, may sasakyan si Mark. Diba? Kung gusto niya, may e-bike ako. Fresh air siya dyan. Gusto niya, may e-bike siya. Nakita na ng Panginoon. Pagkakatiwalaan mo lang. Sabi mo sa katabi mo, minsan huwag tayo madrama. Iba kasi umiiyak ka kay Lord kaysa, alam nyo hindi pag-iyak yung nagsiself-pity, ayaw ng Panginoon yan. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba nagsiself-pity yan? Tignan mo muna. Mukha ba, alala kami. Kahit, alala kami. Apahay. Dati nga, self-pity pa natin. Hindi na kami ganyan sa church. May church na tayo. Baka naman biglang may magsabi rin, Pas, pinagpapawisan ako. Inisipin mo kung i-aircon yan, ay tatakpan lahat yan. Ang tanong, hindi ka ba matutulog? Ang tala ngayon, mag-aircon sila. Nagka-canvas na sila. Sabi ko, ang sarap nito. Tapos yung isang membro nakagano na sa salam. Kasi naman nakakasimba naman ho tayo sa may aircon. Talaga nakakaantok talaga pag hindi ka sanay ha. Ako sa sasakyan nga pag kina brother Jazz, istirakin. Ang sarap aircon Diba? Salamat sa Panginoon. Kasi tinuturuan niya tayo magtiwala sa mga bagay na nakikita niya na at nakita niya na. Amen. Limitado tayo, pero hindi ang pangitain ng Panginoon. Pakibasa po, huling-huli, ano sabi dyan? Magtiwala ka sa nakikita ng Diyos kahit na ikaw ay hindi makakita o makaunawa. Hindi natin maisip, hindi natin makita, pero ang hinihingi lang sa atin ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Lord, anong merong doon? Hindi ko sasabihin, magtiwala ka sa akin. Sa langit, binanggit lang ang makikita. Iilan lang, hindi sinabi lahat. Pero ang gusto ng Lord, magtiwala ka kasi meron kang bahay doon sa langit. Lord, ano kaya itsura? Secret. Kasi balang araw sa tamang panahon, lahat yan mahahayan. Hindi para ikaw palakpakan, hindi para purihin tayo, para mamangha sila sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Gusto mo ba? Dahil nagtiwala ka sa Panginoon, nangyari ang plano niya. And time will come, hindi lang sila may inspire, hindi lang sila mamomotivate, pero mababago mo ang buhay nila. Dahil ginamit ka ng Panginoon. Ang tanong, nagtitiwala pa ba tayo sa nakikita ng Diyos? O magtitiwala tayo dyan sa nakikita mo? Sige po tayong lahat ay tumayo. So ang kailangan ng Panginoon sa atin ay pagtitiwala. Pagkatiwalaan natin ang Panginoong Jesus.
ka namin, O God. Niluluwalhati, nilalaki. Panginoon, maraming pagkakataon, mas pinananampalataya na namin na nakikita ng aming mga mata kaysa nakikita mo at nakita mo na, Panginoon. Lord, iniisip namin na bigo kami. Iniisip namin, Panginoon, na parang hindi kami umuusad, hindi umuunlad ang buhay namin. Hindi pala totoo, Panginoon. Kasi ang gusto mo manampalataya kami. Magtiwala kami sa nakita mo na at nakikita mo, Panginoon. Limitado ang aming pangapaningin, pero hindi ang iyong pangitahin, Panginoon. Kailanman hindi naging malabo, Panginoon, ang iyong mga mata, ang iyong mga paningin, Panginoon, sa mga bagay, O God, na makakabuti sa amin. Panginoon, nananampalataya kami, O God. Pero minsan dumarating ang pagkakataon na kapag yung mga mata na namin na nakakita ng mga bagay sa paligid, nakakalimutan namin, O God, na nakita mo na ang kabuuan ng kwento ng aming buhay. Nakita mo na, Panginoon, kung saan kami dapat. Lord, pinipilit namin yung sarili namin minsan na pumasok sa ganitong lugar. Ilagay yung aming sarili sa hindi naman dapat. Pinipilit namin buksan, Panginoon, yung mga sinasarado mo kasi akala namin na antuon. Pero Lord, salamat. Kasi pinapaalalahanan mo kami. Nakita mo na ang lahat. Ang kailangan na lang namin, lakaran ng aming pananampalataya. At Banal na Espiritu, maraming salamat. Nagre-remind ka, nagpapaalala ka, pinoprotektahan mo kami, kinukonvict mo kami. Kasi ayaw mo lang maging komportable kami. Ang gusto mo, nandun kami sa katotohanan, nandun kami sa katuwiran. Maaring nandito kayong opportunity na sinasabi namin na gusto namin, mukhang maganda sa amin, pero malalayo kami sa Lord. Maaring magkaroon kami ng ganito, magkaroon kami ng ganitong bagay, pero ilalayo kami sa Panginoon. Dahil misa sa kagustuhan namin, pagandahin ang buhay namin, kung ano-anong desisyon, bumabase na lang kami sa sarili naming pananaw, at hindi na dun sa nakita mo, at hindi dun sa gusto mo, Panginoon, nagpagdalahan sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord. Kung nagiging mapilit kami, O God, patawarin mo kami, Lord. Salamat. Dahil minsan mapilit kami, hindi mo hinayaan, Lord, hindi mo pinagbigyan. Kaya hindi kami napahamak, hindi kami nawala sa landas, Lord. Kung para kami sa lugar na yon, ilalagay mo mga pangalan namin doon. Kung para kami doon sa pagpapala na yon, Panginoon, hindi mo yun ipagkakain. Kung para kami doon, O God, ilalaan mo yan sa amin. Pero ang kailangan, Panginoon, magtiwala kami, Panginoon, sa mga nakikita mo at sa nakita mo na. Dahil kami ay limitado, Panginoon, limitado lang po kami. Ang akala namin maganda sa aming paningin, sa iyo pala ay hindi, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, kung pinipilit namin, O God. Grabe ang pagpoprotekta mo sa amin, Panginoon, Lord. Kaya pala ayaw mo kami doon. Dahil hindi namin kakayanin ang pressure doon sa loob ng kwarto na sa ganung mga taong kasama namin. Kaya pala dito kami, Panginoon, kasi ang mga kasama namin, Panginoon, sa lugar na ito ay gagamitin mo para mas lalong mo kami lumago sa pananampalataya. Panginoon, sa limitado naming paningin, sa limitado naming pananaw, nagpapasalamat kami sa Diyos na may magandang pakitain para sa amin. Panginoon, patawad sa mga pagkakataong pinagdududahan namin na nakita mo na ang lahat. Patawad sa mga panahon hindi namin mapagkatiwalaan ang mga bagay na nakita mo na. Panginoon, patawad, God. May mga pagkakataon na pinagdududahan namin kung may maganda ba kami makikita sa buhay namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng pangako mo nandito sa iyong mga salita.
Pagkatiwalaan namin, Panginoon, na sinabi mo sa banal na kasulatan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala, Panginoon, hindi sa abot ng aming nakikita, kundi, Panginoon, sa lawak at lalim ng iyong pangitain, Panginoon, para sa amin. Lord, Ikaw ang Diyos. Wala kang hinangad na hindi maganda sa amin, Panginoon. Wala kang hinahangad kung hindi yung pinakamaganda, Panginoon. Hindi lang basta maganda, kundi pinakamaganda, Panginoon, para sa amin. May pagsubok, may problema, isa may mga struggles, Panginoon, may mga hamon, may mga laban, Panginoon. Pero dahil nakita mo na sa pangitain mo kung saan kami, Panginoon, dapat doon kami. Lord, salamat sa plano mo. Salamat. Salamat. Hallelujah. At ngayong ating gungtong ay araw na ito sa atin dito sa Graceville ay inaalala natin ang ginawa ng Panginoon bago sa krus. Naghapunan sila kasama ang kanyang mga disipulo. At bago tayo tumungo doon, anumang mga kakasala, pagkakamali, hindi magandang nagawa natin, isip, salita, gawa, hihingi natin ang tawad sa Panginoon. Para ito ay maging pagpapala at hindi maging isang sumpa. Hallelujah. Sige, habang umahawit, tayo naman ay malayang makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo, nagtatapang sumasabog, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Malapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Father.
Hallelujah. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y ipinagkanulo. Ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at nagpira-pira sa iyo at sinabi, itong aking katawan ay inahandog para sa inyo, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. Lord, maraming salamat sa iyong katawan, Panginoon, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, sa iyong mga latay, kami nagsigalig, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iyong hostya, O God. In Jesus' name. Amen. Natin ang tinapay. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, itong kopa ang bagong tipan ay pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Lord, maraming salamat sa dugo na bumuhos sa krus ng Kalbaryo, sa dugo na luminis sa aming mga kasalanan, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong buhay na inalay sa amin. Inumin natin ang katas ng ubas. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin, niluluwalhati, dinadakila. Panginoon, sa darating na isang linggo, alam namin, O God, hindi man namin nakikita kung ano pang paparating. Pero ikaw nakita mo na ang lahat. Kaya magtitiwala kami, Panginoon, na sa isang buong linggo, sasamahan mo kami, Panginoon. Gagabayan mo kami, banal na Espiritu, at kami magtitiwala lamang sa iyong plano. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, mga nagtatrabaho, naghahanap buhay, pag-ingatan mo sila, kalakasan, kalusugan, Panginoon, Lord. Pagpalain mo ang bawat tahanan, O God, kagalingan sa may sakit at karamdaman, God. Pagpalain mo, huwag mong hayaan, Panginoon, na sila ay walang makain, Panginoon, kundi lagi, Panginoon, na magpapasalamat sila at matutong magpasalamat sa mga inihahanda mo sa bawat isa sa amin. Lord, babalik kami ulit dito. Dala-dala at punong-puno kami, Panginoon, ng pag-asa ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya, kahabagan at katapatan, pabor sa aming mga buhay. Tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Ama, ang walang hanggang pagliligtas ng anak, ang patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu. Umaitay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At lagi nating tatandaan, magtiwala tayo dahil nakita na ng Diyos ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.